Ako nga pala si Marta at nais ko lang ding magbahagi ng kwento sa inyong channel. Naalala lang naman ni nanay itong kwento nang may mapanood kaming kwento patungkol sa libingan ng sanggol na hinukay para kunin yung tuway-tuway nito para gawing anting-anting. Pero itong ikwento ng lola basyon ko ay hindi patungkol sa anting-anting, kung hindi sa aswang. Noong mga panahong ito, medyo bata pa raw siya noon. Sa kanyang pagkakaalala ay hindi pa siya nakatungtong noon sa edad na 20. Nakatira raw sila sa isang liblib na baryo sa isang probinsya dito sa Kabisayaan. Dahil masyadong liblib daw yung kanilang baryo, madalas ay umaasa lang din sila sa mga halamang gamot kapag may nagkakasakit. Kapag tutungo naman daw sila sa bayan, kinakailangan nilang maglakad ng madaling araw para hindi sila tanghaliin sa pamamalengke. Maswerte na lamang daw kung may kabayo na siyang magsisilbi niyang transportasyon at hindi siya gaanong mapagod. Dahil pahirapan nga yung papunta sa bayan, madalas ay hindi na raw nila nagagawang dalhin sa punerarya ang mga bangkay. Ang ilang baryo sa kanila ay may kanya-kanyang libingan kung saan nga nila nililibing yung mga namayapa. Wala naman silang pangamba na may kung anong mangyari sa mga yumao dahil wala pa namang kaso sa kanilang baryo patungkol sa mga hinuhukay na libingan para pagnakawan o kung anumang iba pang pakay. Pero lahat daw sa kanilang nayon ay nabahala at nakaramdam ng takot ng magkaroon ng isang kaso na hindi nila maipaliwanag. Buwan daw yon ng Mayo. May isang batang namatay raw sa kanilang baryo dahil nga sa pulmonya. Ang duda nila ay baka napabayaan yung pawis ng bata na siyang naging rason para magkaroon nga siya ng ganoon. At naging rason din para magkaroon siya ng sakit. Kapitbahay lamang yun ni Lola, kaya't madalas silang pumupunta roon sa lamay. Wala pa noong kuryente sa kanilang baryo, kaya tanging mga gasera lamang yung nagsilbing liwanag nila sa paligid. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si Lola, lalo pa at marami rin yung naroroon at nagsusugal. Isang gabi noon, pagkatapos nila Lola na maghapunan, ay tumungo agad sila sa kanilang kapitbahay. Habang yung kanyang mga magulang daw ay nagsusugal, sila ng mga kabataan ay naglalaro ng kung anong mga laro. Nasa kalagitnaan daw sila ng kanilang paglalaro nang sa hindi nila inaasahan ay namatay daw yung lahat ng gasera. May malakas daw na hangin na dumaan na siyang naging dahilan noon. Nagkagulo nga yung mga tao noon. Pero nanatili si Lola sa kanyang pwesto. Paano ba naman? Napansin ni Lola na kasabay ng malakas na hangin na dumaan ay merong pagaspas ng mga pakpak sa maibabaw ng bahay. Lalo pa nga noong nataranta yung mga tao nang may marinig silang lumapag sa may bubungan. Dahil gawa lang yun sa nipa at medyo luma na rin, may mga bahagi ng bubong na naglaglaga na. Ang nangyari, nagkaroon ng manakanakang siwang yung atip ng bahay na iyon. Dahil sa malakas na pagbagsak sa ibabaw, iba't iba raw yung opinyon ng mga tao noon. Pero ang lahat daw ng naroroon ay nahintakutan ng may isang tao, yung biglang sumigaw na meron umanong aswang na lumapag sa bubungan. At nakita raw niya yung sumilip sa loob ng bahay. Dahil nga sa kanyang pagsigaw, kumuha ng kanya-kanyang itak yung mga kamag-anak ng batang namatay at pinaligiran nga nila yung bahay. May ilan sa kanila yung sumubok pang umakyat, pero natigilan na lamang sila at napatingala nang may malaking ibon na biglang lumipad paitaas. Mura nga ng mura yung mga tao noon, gawa ng pagpapakita ng malaking ibon. At dahil doon ay nagkaroon nga sila ng kutob na baka aswang yon at binabalak nitong kunin yung bangkay ng bata. Nagmadali silang lahat sa pagkuha ng tuyong sanga at dahon. Tsaka ginawa nga nila yung siga.
Nilagyan nila yon ng asin para hindi na raw bumalik pa yung nasabing aswang. Sinindihan na nga rin nila yung mga gasera roon at hindi iniwan yung ataol ng bata hanggang sa mag-umaga. Sa takot noon ni Lola, nagyaya na nga siya sa kanyang mga magulang na umuwi na. Wala namang nagawa noon yung kanyang mga magulang kung hindi yung payagan si Lola sa kung anumang nais nito. Nagkagulo na rin po kasi noon at halos lahat ay nawala na nga ng focus sa kanilang nilalaro. Pagka-uwi nga ni Lola sa kanilang bahay, nagtanong kaagad siya kung totoo nga ba yung aswang at kung nagagawa ba nitong mangbiktima ng mga tao, pati na rin ng mga patay. Tumango naman yung kanyang mga magulang at dahil alam nilang matatakot lang lalo si Lola kung magkukwento pa sila, minabuti na lang daw nilang patulugin na nga ito. Medyo antok na rin daw noon si Lola, kaya't minabuti na nga rin niyang matulog. Magmula nang mangyari yung pag-atake ng aswang sa bahay kung saan nga nakaburol yung namatay na bata, hindi na raw bumalik pa sina Lola roon. Natakot na kasi sila na baka maulit pa nga yung mga nangyari. Dumaan yung mga araw noon at nailibing na nga rin daw yung bata. Inakala ni Lola na tapos na rin yung lahat. Pero sa ikatlong araw daw na nailibing na yung bata, may napansin nga silang malaking ibon na parang umiikot daw sa kanilang baryo. Noong una, hinayaan lang daw nila yon dahil baka kung naghahanap lamang yun ng mapupugaran. Pero isang gabi, nagawang masaksihan ng ama ni Lola kung ano ba talaga yung naturang ibon. Mga bandang 9:00 raw yun ng gabi at pauwi pa lamang yung ama ni Lola sa kanilang bahay. Nagmula kasi ito sa kabilang baryo. Dahil inatid niya nga yung pinagawang itak ng isa niyang kakilala. Marunong din daw kung magpanday ng patalim yung ama ni Lola noon. Nasa kalagitnaan nga siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng malakas na pagaspas. Maliwanag yung buwan noon, kaya't saktong pagkatingala niya ay biglaang dumilim yung paligid. Kitang-kita niya yung isang malaking nilalang na parang kasing laki na raw ng tao. May pakpak daw yon at kagaya ng paniki ay parang patungo raw yon sa sementeryo na nasa bandang dulo ng kanilang baryo. Kahit na medyo malayo nga yung bahaging yon, sa tinatahak na landas ng ama ni Lola, parang itinulak daw siya para alamin kung ano nga bang gagawin ng malaking nilalang na iyon. Hindi raw siya nakaramdam ng takot noon na marahil ay dulot nga ng nainom niyang tuba. Habang naglalakad siya, pakiramdam ng ama ni Lola ay binibitin siya sa ere. Para raw kasing hinihila pataas yung kanyang balahibo sa batok. Isa pa, parang lumalaki raw yung kanyang ulo at napupuno ng hangin na talagang may kakaiba. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, nakarating na nga siya sa may tapat ng maliit na sementeryo. Nasakto rin noon na may lumapag sa loob noon, kaya't naging malakas nga yung kutob ng ama ni Lola na yun nga yung nakitang nilalang. Pagkapasok daw niya, may naulinigan siyang nagbubungkal ng lupa. Lalo pang tumibay yung hinala nito nang makarinig nga si Lola ng pag-angil doon. Minabuti nito, nabilisan nga yung paglalakad niya hanggang sa natanaw na nga rin niya ang bahaging pinaglibingan ng namatay. Noong una, inakala daw niyang guni-guni lamang yung kanyang nakikita o baka anino lamang ng mga punong nasa paligid. Pero nang makita niya na muling hinukay ng nilalang yung pinaglibingan, doon nga ay nawari niyang totoo ang kung ano mang kanyang nakita. Naging mabilis daw yung paggalaw ng nilalang na iyon at sa ilang sandali lamang nagawa na nga niyang makuha yung ataol ng bata. Dinala nga po niya yon sa ibabaw at nagimbal yung tatay ni Lola nang makitang binuksan yun ng aswang. Wala ring pagdadalawang isip na hinugot niya at halos masuka na nga yung ama ni Lola nang makita nga yung bangkay na kakaiba na yung itsura.
Amoy na amoy rin niya ang mabahong samyo nito. Kahit hindi niya maatim na tignan yung naturang bangkay, hindi rin niya nagawa pang gumalaw. Parang napako siya sa kanyang pwesto. At dahil sa takot na kanyang nararamdaman, mas lalo pa nga siyang nahintakutan noon nang buksan nga ng aswang yung tiyan ng bata na parang pumipisi lamang daw ng papaya. Dahil hindi maatim ng ama ni Lola ang kanyang nakikita, minabuti niyang ipikit yung kanyang mga mata. Ilang sandali lang naman yon, dahil nung maulinigan nga nito, yung pag-angil ng aswang ay muli niyang iminulat yung kanyang mga mata. Agad ngang nangatog ng sobra yung kanyang tuhod nang makita niyang tumigil sa pagkain ng bangkay yung aswang na iyon at nakatitig na sa kanyang kinaroroonan. Parang nawala raw yung kanyang kalasingan dulot ng tuba at nilukob siya ng takot noong mga panahong yon. Ninais daw sana niyang makatakbo, ngunit labis na nang hina yung kanyang tuhod dahil na rin sa takot na kanyang naramdaman. Habang nasa ganong sitwasyon, nakita niya ngang nagbabaga yung mga mata ng nilalang at sumisinghot sa kanyang direksyon. Nagkaroon daw ng kakaibang kutob yung ama ni Lola na maging siya ay baka biktimahin ng aswang. Dahil nga doon, pinipilit niya nga ang kanyang sarili na makagalaw. Sinabayan pa raw niya yon ng dasal, kahit pa na hindi raw siya sigurado kung diringgin daw ba ang kanyang panalangin. Kalaunan daw ay nawala na rin yung panginginig na kanyang naranasan. Kaya't doon na nga po niya naisipang tumakbo. Napansin kasi niya na parang nananabik din yung aswang na mabiktima siya. Kaya't kinakailangan daw niyang makalis doon. Walang naging pakialam yung ama ni Lola kung mabungguman siya sa mga nadadaanan niya. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay ang makaalis sa sementeryo at makauwi ng ligtas sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas nga niya roon, nakarinig siya ng malakas na pag-angil. Hindi na nga niya nilingon pa yon at minabuti na lamang na ipagpatuloy yung kanyang pagtakbo upang makauwi nga kami kaagad. Nang mapadako naman yung kanyang paningin sa kapitbahay nila, nakita niyang nakasindi pa yung gasera. At dahil doon, minabuti niyang sumigaw para makahingi ng tulong upang maikwento na rin yung kanyang nasaksihan. Hanggang sa mga panahong yon, nakakarinig pa rin siya ng pagaspas ng pakpak na alam niyang aswang na humahabol sa kanya. Sinubukan pa niyang lumingon at kumpirmahin kung tama nga ba yung kanyang hinala. At meron nga siyang nakitang malapad na anino sa impapawid na nakasunod sa kanya. Narinig naman ng kapitbahay nila yung kanyang pagsigaw. Kaya't sinalubong nga siya ng mga ito. Habang papalapit sila sa ama ni Lola, nagtatanong nga sila kung ano nga bang nangyari. Hindi naman daw nakasagot noon si Lolo. At dahil nga sa takot, sa halip, itinuro niya nga yung himpapawid kung saan banda naroroon yung aswang na humahabol sa kanya. Noong nawala na nga yung aswang noon, doon nga nabunutan siya ng tinik. Hindi muna siya nagsalita patungkol sa kung anumang nais niyang sabihin. Sa halip ay niyaya nga niya yung mga ito na pumunta sa sementeryo na nasa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pagdating nga nila roon, agad nang sumalubong sa kanila yung nakasusulasok na amoy. Lahat nga sila ay nagtanong sa ama ni Lola. Ngunit nauna na nga lang itong maglakad sa kanila kaysa sa tugunan pa yung kanilang tanong. Dahil alam ng pamilya ng batang nilibing na napapunta nga yung ama ni Lola doon sa libingan, minadali na rin nila ang kanilang paglalakad. Isang malakas na paghiyaw yung kumawala sa bunganga nila nang makita yung sitwasyon ng kanilang yumaong kaanak. Doon din mismo sinabi ng tatay ni Lola
kung ano nga ba yung kanyang nasaksihan. Sinabi rin niya na hinabol siya ng aswang. Nang malaman itong nakita nga niya yung karumal-dumal na ginagawa nun. Kahit malalim na nga yung gabi noon, minabuti na rin nilang lagyan yun ng bakod para hindi nga muling mahukay ng aswang. Umuwi noon yung ama ni Lola na nakatulala. Parang nawala na rin kasi yung kalasingan niya at nabalot nga ng takot yung kanyang buong pagkatao. Magmula raw noon, nagtalaga nga yung kanilang kapitan ng mga tanod na magbabantay doon sa may sementeryo. At minabuti rin nila na wag nang ipakalat pa yung mga nangyari noon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Binabati ko po kayong lahat at ikukwento ko sa inyo itong nangyari noong kabataan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay mga taong 1980 po ito nangyari. Basta dekada 80 at mga nasa pagitan ng 1983 hanggang 1985. At nangyari ito sa isang liblib na baryo dito sa Capiz. Kahit na matagal nang nangyari ito ay tandang-tanda ko pa po. Siya nga pala, bago yung lahat ay tawagin niyo naman po akong Filemon. Noong mga panahong ito ay hindi pa naaabot ng kuryente yung aming baryo. Kahit ang kalsada ay hindi pa nagagawa. Kadalasan yung mga tao kapag nais nilang pumunta sa bayan ay naglalakad sila ng ilang kilometro. Paminsan-minsan naman ay nakakarating yung mga truck na kumukuha ng mga produkto. At kung maswerte ka ay makakasabay ka sa kanila patungo doon sa kabayanan. Dahil liblib nga yung aming baryo, madalas ay sinasabi nila na may mga aswang daw na nakakarating dito. Ayon pa nga sa ibang mga tao noon, kapag may hinahabol silang mga aswang o kahit masasamang tao, dito raw tumatakbo yung mga yon sa aming baryo upang makapagtago. Dahil nga sa kalibliban ng aming baryo, alam nilang hindi sila mahahabol ng kung sino man na humahabol sa kanila. Noong mga panahong yon ay tiyempo po yun ng mga bungang kahoy sa aming baryo. Samot-saring mga prutas yung aming nakukuha kada araw at nakakain. Kami lang din naman yung umaakyat sa mga puno. At pagkatapos nun, ay hinahati namin yung mga nakukuha namin. Dahil marami kaming kabataan, na kadalasan ay magkakapamilya lamang sa naturang baryo. Isang gabi po noon, dahil sobrang sakit ng aking tiyan, dulot ng pagkain ng mga prutas, naisipan kong bumaba sa aming bahay upang tumungo sa palikuran. Dahil nakahiwalay yung aming palikuran sa aming bahay. At kinakailangan talagang lumabas. Natutulog na rin po noon yung aking mga magulang. Kaya't wala akong nagawa kung hindi yung labanan yung takot na aking nararamdaman nung panahong yon. Agad ko ang kinuha yung lampara na nakapatong sa aming mesa at saka sinindihan. At pagkatapos ay bumaba na nga ako sa aming bahay. Pagkababa ko, may narinig akong malakas na ingay sa malayo. Alam ko po kung ano yon, kaya't binilisan ko na lamang yung aking galaw. Agad nga akong pumunta sa palikuran at pagkatapos ay dumumi. Nasa kalagitnaan nga ako ng aking ginagawa noon, nang meron akong narinig na parang may dumapo sa itaas ng puno ng akasya na malapit lang din doon sa aming bakuran. Dahil sa takot na aking naramdaman noon ay tila lalong sumasakit yung tiyan ko. At dahil dito, natagalan ako sa aming palikuran at hindi ko na malayan yung oras noon. Noong akmang lalabas na nga sana ako at babalik sa loob ng aming bahay, muli kong narinig yung ingay sa puno ng akasya. Parang ibon yon na nagwawala. Nung tuluyan nga akong makalabas, sinubukan kong itaas yung lampara na hawak-hawak ko upang sana ay alamin kung ano nga ba yung nasa ibabaw ng puno. Subalit dahil malamlam nga yung liwanag na nagmumula roon, ay hindi ko gaanong naaninag yung nilalang na naroroon. Ang tanging nakikita ko lamang ay parang anino na nakadapa roon. Kinilabutan ako dahil sa nakita ko, kaya't nagmadali nga akong pumasok sa aming bahay noon.
At saktong pagkapasok ko naman ay may narinig akong bumagsak sa lupa. Nagalangan na akong lumabas ng mga sandaling yon. Kaya naisipan kong wag na lamang itong pansinin. Pinatay ko nga po yung lampara noon at pagkatapos ay bumalik na sa aking higaan. Nasakto namang noong nagising pala yung aking ina. Kaya nagtanong nga siya kung saan nga ba ako nanggaling. At sinabi ko naman sa kanya na biglaang sumakit yung tiyan ko. Kaya dali-dali akong tumungo sa palikuran. Napatango naman siya sa akin at pagkatapos ay muling nagtanong. Inusisa niya ako kung narinig ko raw ba yung pagaspas ng kung anumang ibon na parang dumapo sa puno. Hindi naman ako nagsinungaling sa kanya at sinabi kong nakita ko nga yung anino ng nilalang na nakadapo roon sa puno ng akasya na malapit lang din sa aming bahay. Agad nga niya akong tinapik at sinabi na malakas daw yung kanyang kutob. Naswang yung dumapo roon. Inilabutan naman ako sa kanyang sinabi, kaya't nagwika na lang ako na hindi ako sigurado sa kung ano man yung aking nakita. Matutulog na sana ako noon pero may narinig kaming malakas na ingay na parang ibong nasaktan. Sa kadahilan ng yon, kinalabit nga ako ng aking ina dahil naalala niya yung sinabi kong may bumagsak sa lupa at naroroon pa rin hanggang sa mga sandaling yon. Ginising niya rin po noon yung aking ama. Papungas-pungas na bumangon yung ama ko noon at tinanong kung saan nga ba banda nagmumula yung ingay. Agaran ko rin namang sinagot yung kanyang tanong at sinabi ko na malapit yon sa akasya tsaka parang may kung anong nahulog sa lupa. Kinuha ng aking ama yung kanyang itak at nagpa siyang lumabas sa aming bahay upang tignan yon. Agad naman akong sinabihan ng nanay ko na samahan ko raw yung aking ama sa paglabas ng bahay. Anya pa ay baka kung ano pa nga yung mangyari sa aking ama at wala siyang maging alalay roon. Dahil doon ay muli nga akong bumangon at tumungo sa may kusina para kunin na rin yung isa pa naming itak. Hinabol ko nga yung aking ama noon at noong makalabas nga kaming dalawa ay minatsyagan ko nga yung paligid. Noong una, hindi muna kami lumabas sa aming bakuran. Pareho kasi naming naririnig yung ingay sa may labas at parang may kung anong nagwawala roon. Dahil doon, sa halip na tuluyang lumabas ay lumapit muna kami sa may bakod upang tignan kung ano nga ba yung naroroon. At pagkalapit po namin doon, itinaas ng aking ama yung lampara na kanyang hawak habang ako naman ay nagpapalinga-linga sa paligid. Walang ano-ano. Nakita ko yung isang ibon na parang pilit na bumabangon. Tinuro ko yon sa aking ama at pasigaw kong sinabi na may bumagsak nga sa may tapat ng aming bakuran. At dahil sa pag-iingay ko ay napatitig sa aming direksyon yung dambuhalang ibon at kitang-kita ko yung mapupula nitong mga mata. Sinabihan ako ni tatay na bumalik na lamang sa loob ng aming bahay dahil hindi isang normal na ibon yung nilalang na iyon. Ngunit dahil alam kong mas kailangan niya ako roon, minabuti kong wag siyang sundin at manatili na lamang sa kanyang tabi. Akmang lalabas na nga sana kami sa aming bakuran nang makita naming tumayo yung dambuhalang ibon. Hanggang sa mga panahong yon ay titig na titig pa rin siya sa aming dalawa. Nang nagawa na nga niyang makatayo ng maayos noon, ipinagaspas po nito yung kanyang pakpak. At habang ganun yung nangyayari sa malaking ibon at naghahanda na nga ito sa kanyang paglipad, biglaang nagwika yung tatay ko. Pabiro nitong sinabi na kapag makabalik pa yung ibong yon, ay mag-iwan ito ng bayong ng karne at isabit na lamang sa puno ng akasya. Kinilabutan ako sa sinabi ng aking ama noon. Kaya't natahimik na lang po ako noon. Nang mga panahong yon, ay mabilis na lumipad yung malaking ibon patungo doon sa himpapawid. At kahit na malayo na iyon, ay naririnig pa rin namin yung pagaspas ng kanyang pakpak. At hindi na nga namin alam kung saan na ito nagtungo mga ilang sandali pa yung nakaraan.
Nang tuluyan na ngang nawala yung ibon, lumabas kaming pareho ng aking ama at tinignan yung bahagi kung saan nga ito nahulog. Ganoon na lamang yung gulat namin nang makita namin yung napakaraming dugo roon. Pareho kaming napaisip na marahil ay aswang nga yung malaking ibong yon at nasugatan ito sa kanyang katawan, kaya't mabilis itong tumakas. Naisip ko pa po noon na marahil ay sinubukan itong dumapo sa puno ng akasya, ngunit nawala siya sa kanyang balanse dahil sa kirot na kanyang nararamdaman. Lalo nga akong kinilabutan doon dahil naisip ko na baka darating yung araw at madalas nang dadapuan yun ng aswang. Matapos naming matignan yung bahagi kung saan lumagapak yung dambuhalang ibon, ay napagpasyahan nga namin na aking ama na bumalik na lamang sa loob ng bahay. Pagbalik namin ay sinabi namin sa aking ina kung ano nga ba yung nakita namin doon at naging dahilan yon para lalo siyang kilabutan. Nakatulog kaming tatlo noong gabing yon at pagkagising namin ay muli naming pinuntahan yung bahagi kung saan nga nahulog yung aswang at nakita pa namin doon ang nanunuyo na nga nitong dugo. Dahil doon, naikwento namin sa iba pa naming kababaryo kung ano nga ba yung nangyari sa may tapat ng aming bakuran. At halos lahat po sa kanila ay tinignan yung bahagi kung saan nahulog yung aswang na yon. At tumibay yung kanilang paniniwala nang makita nila yung dugo roon. Hindi na rin naman naulit pa yung ganong karanasan ko. Sa kabutihang palad ay wala nang malaking ibon ang dumadapo doon sa puno. Subalit ibang bagay naman yung nangyari pagkalipas lamang ng mga mahigit 3 linggo. Nagwawalis kaming dalawa ng aking ina sa aming bakura noon. Abala kaming dalawa dahil malapit na nga yung pista sa baryo noong mga panahong yon. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagwawalis nang matigilan yung nanay ko at napatanong sa akin. Inusisa nga nito ako kung naaamoy ko raw ba yung parang mabaho. Napailing naman ako sa kanya at sinabi ko na wala namang mabahong amoy na tinatanga yung hangin. Subalit ipinagpilitan talaga ng nanay ko na meron umano siyang naaamoy na hindi kaaya-aya. Ayon pa sa kanya ay parang bulok daw yun na karne na parang inuuod na. Medyo nandiri ako noon pero ipinagpilitan ko talagang wala naman akong naaamoy. At dahil nga sinabi kong wala talaga akong nalalanghap, tumahimik na lamang yung nanay ko at ipinagpatuloy yung kanyang ginagawa. Pagkatapos naming magwalis sa loob ng aming bakuran, ay doon naman kami sa labas pumwesto. Noong magsimula na nga kaming magwalis doon, naging panay na yung pagreklamo ng nanay ko na may kung ano raw talagang mabaho roon. At dahil paulit-ulit niyang sinasabi sa akin yon, nagpasya nga akong itigil yung aking pagwawalis at hanapin na lamang kung saan nga ba nagmumula yung mabahong amoy na kanyang nalalanghap. Naisip ko noon na baka may nagtapon lamang ng patay na hayop sa may tapat ng aming bakuran. Kaya hinanap ko nga po yun ng maigi. Tumungo ako sa may bandang likuran ng puno ng akasya habang napapatakip na rin ako sa aking ilong dahil nalalanghap ko na rin po yun. Biglaan ko na lang din pong naamoy at napakabaho po nun na parang nabubulok nga na karne. Hindi ko alam kung saan nga ba yun nagmumula. Subalit noong mahulog yung iilang dahon ng akasya, ay doon nga ako biglang napatingala at saktong pagkagawa ko nun ay may nakita akong isang bayong. Noong mga panahong yun kasi ay hindi pa uso yung supot at tanging bayong yung ginagamit ng mga tao tuwing pumupunta sa palengke. Nagtaka naman ako kung sino nga ba yung nag-iwan ng bayong roon. Nagkaroon na rin ako ng kutob na baka doon nagmumula yung amoy na aming nalalanghap. Walang pagdadalawang isip akong umakyat sa puno ng akasya upang tignan yung laman ng bayong na yon. Subalit habang papalapit ako ng papalapit doon, ay lalo pang tumatapang yung mabahong amoy na aking nalalanghap. Nagkaroon ako ng matibay na hinala
na doon nga nagmumula yung nakasusulasok na amoy. At dahil doon ay tinawag ko nga yung nanay ko at pinakiusapang bigyan ako ng patpat na siyang gagamitin ko para sungkitin yung naturang bayong. Nang mabigyan na nga po nito ako ng may kahabaang patpat, walang pagdadalawang isip kong sinungkit yung nakasabit na bayong sa may puno ng akasya. At sa halip na abutin yon, hinayaan ko po itong mahulog sa lupa. Sakto namang pagkabagsak ng bayong sa lupa, agad na nagkalat doon ang mga nabubulok na karne na inuuod na rin. Napahiyaw na nga sa sobrang gulat yung nanay ko noon at agad kaming napatakip ng aming mga ilong. Tinignan ko na nga po kung ano ba yon, at ganoon na lamang yung gulat ko nang makita na parang karne po yon. At parang kinukutuban din ako na karne yon ng tao. Nasakto naman noon, napapalapit sa amin yung aking ama, kaya't sinabi namin sa kanya kung ano nga ba yung aming nakita. Napamura naman po ito noon at sinabi na baka tinotoo nga ng aswang ang kung anumang biro na kanyang sinabi noong gabi. Tinignan pa nga niya kung ano nga ba yung mga bahaging yon at kung ano nga bang karne yon. At doon nga nakumpirma namin na galing nga yon sa may bandang hita at mukha ng tao. Talagang nakumpirma po namin yon ang tignan ng tatay ko. Hindi na po namin ipinagsabi pa kahit kanino yung patungkol sa bayong na naglalaman ng nabubulok na karne ng tao. Sa halip ay inilibing na lang po namin yon nang sa gayon ay hindi na nga magawang kainin pa ng ligaw na mga hayop. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na kami naghanda pagdating ng pista. Dahil tuwing nakakakita ng karne yung aking ina, ay naaalala po nito yung nabubulok na karne na laman nga ng bayong na isinabit ng aswang sa may puno ng akasya. Hindi na rin po namin nakita pang muli o hindi na rin po kami ginambala pa ulit ng aswang na yon. Pero mula po nang nangyari yon, talagang nagdodoble ingat na po kami. Napaisip pa nga po ako noon na baka yun nga yung dala ng dambuhalang ibon noong nahulog ito. Subalit iba rin yung paniniwala ng tatay ko. Dahil para naman sa kanya ay sineryoso nga ng aswang yung biro nito. At nag-iwan nga ito ng isang bayong na merong lamang karne ng tao doon sa may puno upang tugunan yung kanyang naging hamon. Dito ko na rin po ito tatapusin. Tawagin na lamang ninyo ko sa pangalang Daisy, Tubong Leyte. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong kwento tungkol sa aking pamangkin na anak ng aking kapatid na tawagin po nating Ate Melba. Nang mga panahong yon, wala pa akong pamilya. Kaya naging katulong ako ni ate sa pag-aalaga kay Nene. Magkatabi lang kasi yung bahay ng mga magulang namin at ang bahay nga ni na Ate Melba at Kuya Ramil. Madalas na malalim na nga yung gabi kong umuwi itong si Kuya Ramil sa kanilang bahay. Kaya doon ako natutulog para merong kasama si ate. Dahil magkalapit lang nga yung mga bahay naming pamilya, wala namang naging pangamba noon yung aming mga magulang at maging si ate na merong hindi magandang mangyayari. Hanggang isang araw, may dinalang kakilala yung aming ina sa aming bahay. Na tiyempo rin noon na naroroon kaming dalawa ni Nene dahil merong ginagawa si Ate Melba. Nilalaro ko ng mga panahong yun yung aking pamangkin sa aming sala nang biglang ang dumating si nanay. Ipinakilala naman ni nanay si Aling Suling na ayon nga sa kanya ay kakilala raw niya na nagtitinda ng mga gulay at mga kakanin. May pinagkukunan kasi si Aling Suling ng mga ibinebenta nitong gulay at pati na rin ang kakanin. At yung pinagkukunan niyang ito ay kakilala rin ng nanay ko. Kaya doon na nga sa kanya bumibili yung nanay ko para hindi na siya makapunta sa palengke. Pinapasok rin ni nanay si Aling Suling sa bahay namin. Tsaka niya nga ito pinaupo sa aming sala.
Dala-dala nga ng Ali yung mga paninda niya noon. Kaya naisip kong baka may bibilin yung nanay ko rito. Pagkaupo ng Ali sa may upuan, iniwan siya ni nanay dahil meron lang itong kukunin. Hindi pa rin kami umaalis doon ng aking pamangkin dahil masayang naglalaro si Nene ng mga laro ang ibinigay ko sa kanya. Walang ano-ano, napatingin ako kay Aling Suling at pansin ko naman noon na kakaiba yung tingin nito kay Nene. Kaya pinalapit ko sa akin yung aking pamangkin, tsaka ako nga ito kinarga. Aalis na sana kami sa may sala nang bumalik naman si nanay mula sa kwarto. Kaya't napabaling naman ng tingin dito si Aling Suling. Ipinakilala pa nga ng nanay ko si Nene kay Aling Suling at sinabing apo raw niya ito. Napangiti naman yung Ali at sinabing maganda nga yung bata at mukhang alagang-alaga. Bumili nga si nanay ng mga paninda nito at nang matapos yun, kagad din namang umalis yung Ali. Pinagsabihan pa nga nito yung nanay ko na kung magtitinda sa mga sumunod na araw ay wag lang itong mahiyang pumunta sa bahay namin para makabili nga yung nanay ko. Tanging pagtango lamang at ngiti yung naitugon ng Ali at nagpaalam na rin po ito. Nang wala na nga si Aling Suling, kinausap ko po yung nanay ko noon. Sinabi ko rito kung paanong titigan ng Ali si Nene at maging yung kakaibang naramdaman ko doon. Napailing na lang noon yung nanay ko at ayon pa sa kanya, mabuting tao daw si Aling Suling at wala siyang nababalitaang may naging gulo ito sa mga taong nakakasalamuhan ito. Kaya't wala na nga akong nagawa noon kung hindi yung iwaksi na lamang yon sa aking isipan. Kahit pa medyo hindi talaga maganda yung kutob ko doon. Nang mga sumunod nga na araw noon, naging pabalik-balik na sa bahay namin si Aling Suling. Kahit ganun pa man, hinayaan ko na lang din po yon at hindi na pinag-isipan ng hindi maganda yung aling ito. Sa mga panahong yon, dahil ako nga yung madalas na nagbabantay kay Nene, napapansin kong may nagiging kakaiba sa aking pamangkin tuwing nasa bahay namin si Aling Suling. Noong unay hindi ko yun pinansin dahil baka nagkataon lamang. Ngunit nang tumagal na ay kinutuban na nga ako ng hindi maganda. Dahil sa tuwing nasa bahay namin yung Ali at kapag naroroon din si Nene, malimit kong nakikitang napapahawak yung bata sa kanyang tiyan. Naanimoy may dinaramdam ito na hindi ko alam kung ano. Isang pagkakataon nga noon, nang mangyari ulit yun kay Nene, ay dali-dali ko nga po itong nilapitan. Nakaramdam ako ng pangamba noon dahil nasa tapat nga nito sa Aling Suling. Naanimoy inaamoy-amoy pa nga po ito. Pansin ko kasi yung pagsinghap ng Ali. Nang dumating na nga rin si nanay sa may sala, naabutan niya kaming nasa ganong sitwasyon. Lumapit ito sa amin at tinanong ako kung ano nga bang nangyayari kay Nene. Napailing naman ako dahil hindi ko rin po alam. Pero sinabihan ko yung nanay ko na baka masakit nga yung tiyan ng bata. Pinahiga na lamang namin noon yung bata sa mahabang silya doon sa may sala. At bumili na muna ng gulay si nanay kay Aling Suling habang binabantayan ko naman si Nene. Nang matapos na nga yun, ay nagpaalam na rin yung Ali na aalis na ito. Nagtungo naman noon si nanay sa may kusina upang ilagay roon ang kanyang mga pinamili sa Ali. Kaya naiwan nga kami ni Nene sa may sala ng aming bahay. Sinundan naman ng mga mata ko si Aling Suling na noon ay paalis na rin. Ngunit bago ito tuluyang umalis, lumingon pa po ito sa kinaroroonan namin ng bata. Kinabahan ako sa pamamaraan ng pagtitig nito sa aking pamangkin. Ngunit bigla rin naman itong nag-iwas ng tingin. Kaya't nagtaka nga po ako doon. Noong wala na nga ito, napatingin ako sa aking pamangkin.
Hindi na po ito nakahawak sa kanyang tiyan at nang tanungin ko nga po ito kung masakit pa ba yung kanyang tiyan, sabay turo roon ay napailing naman po yung bata. Hindi ko alam pero kinutuban talaga ako ng hindi maganda noon at nagtaka kung bakit nangyayari ngayon sa aking pamangkin. Sinubukan ko pa ngang tignan yung tiyan nito, ngunit wala naman akong nakitang sugat o kung anumang kakaiba. Nang makabalik na nga si nanay sa may sala, hindi na ako nakapagpigil pa at sinabi ko sa kanya na wag nang papasukin sa bahay namin itong si Aling Suling. Ipinagtaka naman ni nanay yung aking mga sinabi, kaya hindi na nga ako nagdalawang isip na isiwalat sa kanya ang kung anumang mga napansin kong kakaiba doon sa ale. Dagdag ko pa ay nagsimula lamang yung pananakit ng tiyan ng bata. Noong panay na nga yung pagpabalik-balik ni Aling Suling sa bahay namin. Dahil sa aking mga sinabi ay napailing na lang din si nanay at baka nagkataon lamang daw yung lahat. Nagmatigas naman ako na wag niyang papasukin ang bahay namin yung ale, lalo na kapag nasa loob si Nene. Hindi ko may paliwanag noon, pero ramdam kong may kakaiba sa ale at posibleng siya nga yung dahilan kung bakit nakakaramdam ng pananakit sa tiyan yung aking pamangkin. Nang mga sumunod pang ang araw ay hindi na rin pinapapasok ni nanay si Aling Suling sa aming bahay. Inaabangan na lamang ito ni nanay sa may daan patungo sa aming bahay at nang hindi na nga sila umabot doon, mabilisan din kong bumili yung nanay ko noon sa ale. At marahil ay napansin po yun ng ale, yung kakaibang kinikilos ng nanay ko. Ngunit kahit na ganoon ay hindi naman po ito ng usisa pa. Dahil naman doon, ay nahalata namin na hindi na nga nakakaramdam ng sakit ng tiyan si Nene. Maging si nanay noon ay nakumbinsi rin na posibleng dahil nga sa ale kung bakit nakakaramdam ng ganon yung aking pamangkin. Inakala namin noon na magiging mabuti na nga yung lahat dahil hindi na nga nakakalapit si Aling Suling kay Nene. Ngunit isang gabi, hindi namin inaasahan noon yung mangyayari. Nasa kwarto ko na nga ako noon ng mga sandaling yon. Ganon din po si ate at Nene. Naroon po kasi ako sa kanilang bahay noon. Kaming tatlo lamang noon yung nasa kanilang bahay dahil hindi pa nakakauwi si Kuya Ramil. Nakahiga na ako sa higaan at akma na sanang matutulog. Ngunit narinig kong sumigaw si ate sa kanilang kwarto. Dali-dali akong napabangon noon upang puntahan sila sa kanilang kwarto. At noong nasa kwarto na nga ako ni ate, nakita ko itong inaasikaso, si Nene. Mabilis akong lumapit sa kanila at tinanong siya kung ano nga bang nangyari. At sinabi naman po ni ate na bigla na lamang daw nanginig yung bata. Napakataas daw yung lagnat nito. Kaya't kinakabahan na nga kami ni ate noon. Kinarga na siya ni ate noon upang dalhin sa ospital. Ngunit saktong pagkatayo ni ate ay sumuka po ng sumuka yung bata. Napatakip pa nga ako noon sa aking ilong at hindi ko rin napigilan yung mapaduwal dahil talagang hindi kaaya-aya yung amoy ng suka ng bata. Parang pinaghalong lansa at nabubulok na patay ng hayop yung amoy ng suka nito na talagang magtataka ka kapag naamoy mo. Narinig na lamang namin na sumisigaw yung aming mga magulang sa may labas ng bahay. Kaya pinagbuksan ko nga ng pinto yung mga ito. Nang makita nga nila yung sitwasyon ni Nene, dali-daling pinuntahan ni tatay ang kaibigan niyang merong tricycle. Hindi na kami nagdalawang isip pa na dalhin si Nene sa ospital. Mabuti na nga lang din at nakarating kami noon sa ospital. Naging mabuti-buti naman noon yung kanyang pakiramdam. Kaya kahit papano ay nabawasan nga yung aming pag-aalala sa bata. Nagdagal naman ng 2 araw si Nene
dahil inobserbahan pa nga ito ng doktor. Nagtaka rin kasi sila kung bakit hindi bumababa yung lagnat ng bata at panay yung paghawak nito sa kanyang dibdib. Naanimoy may dinaramdam siya roon, gayong normal naman daw yung lahat ng mga test na isinagawa ng doktor. Noong medyo bumaba na nga yung lagnat ng bata at tila maayos na nga yung kanyang pakiramdam, pinauwi na rin po siya ng doktor. At syempre, inakala po naming magiging maayos na nga rin si Nene. Ngunit nagkamali kami. Kinagabihan kasi noong araw na umuwi sa bahay si Nene, muli na naman siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Suka rin po ito ng suka. At talagang parang hindi po normal yung amoy ng kanyang mga suka. Yun nga po yung ipinagtaka ni nanay at tatay noon. Kaya sa halip na dalhin siya at ibalik sa ospital, ay naisip nga ng mga magulang namin na sa albularyo na lamang ipagamot yung aking pamangkin. Sinundo nga nila yung kilalang albularyo sa kabilang baryo at sinama po nila yun pauwi sa bahay namin. Mabuti na lamang at pumayag naman yung albularyong puntahan yung aking pamangkin. At pagkarating nga noon ng albularyo, narinig kaagad namin siyang napamura. Noong tanungin nga siya ni nanay at tatay kung bakit ito napamura, ikinagulat namin yung sinabi niya na minarkahan daw ng aswang si Nene sa kanyang tiyan. Tinawas pa nga niya yung bata at hindi nga siya nagkamali tungkol sa bagay na iyon. Hinawakan pa niya yung tiyan ng bata habang may inuusal na dasal at gano'n na lamang yung pag-iyak at pagsigaw ng bata noon. Naawa pa nga kami sa bata dahil makikita talaga rito na nasasaktan siya sa ginagawa ng manggagamot. Siyempre nag-aalala po kami noon, pero nagtiwala na lang po kami at hinayaan na lamang namin yung albularyo sa kanyang ginagawa kay Nene. Hindi tumigil yung bata sa kanyang pag-iyak ng mga oras na iyon. Ngunit hindi rin tumigil yung albularyo sa kanyang ginagawa. Walang ano-ano. Nasa ganong sitwasyon po kami nang makarinig kami ng mga pagkalabog sa aming bubungan. Tila may kung anong nilalang yung nagdadabog doon. Napasigaw naman yung albularyo. Natigilan na nga po nito yung bata. Ganoon na lamang noon yung takot ko nang may marinig kaming pag-angil sa aming bubungan. Sabi naman ng albularyo ay naroroon yung aswang na nais kumuha kay Nene. Nagbabantay lamang daw ito sa aming paligid, lalo na tuwing gabi. Kapag nakakaramdam daw ng sakit si Nene, ibig sabihin ay nasa paligid yung aswang. Halos 2 linggo rin pong pabalik-balik yung albularyo sa aming bahay noon para gamutin yung aking pamangkin. Nakita naman naming bumubuti na rin yung lagay ng bata dahil sa panggagamot ng albularyo. Hindi na rin po ito nakakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan dahil ayon nga sa manggagamot, humihina na raw yung bisa ng ginagawa ng aswang kay Nene dahil sa mga pangontrang kanyang ginagawa. Medyo malakas rin daw yung aswang na ito, pero kayang-kaya raw siya ng albularyo. Hanggang tuluyan na ring bumuti yung pakiramdam ng bata. Hindi na nga rin po ito nakararanas ng mga pananakit. Napapansin naman namin noon na sa paggaling ni Nene ay may kung anong itim na sugat yung nakikita namin sa kanyang dibdib. Parang gasgas lang po yon na parang kalmot na hindi rin po namin alam kung saan ang galing. Pero ayon sa albularyo, ganun raw talaga minsan kapag inaaswang. Pero napagaling naman po noon ng albularyo yung aking pamangkin. Sa mga panahong yon, pansin kong hindi na rin nagpapakita sa amin si Aling Suling. Kahit nga po nung makasalubong namin ito, ay todo iwas po ito na parang takot na takot. Kasama po kasi namin yung albularyo noon at meron na rin po kaming mga pangontra. Sa kadahilan ng yun ay napaisip kami na talagang kumpirmado na siya nga yung aswang na tinutukoy ng albularyo
Nagalit po yung nanay ko noon sa ale. At mula po noon ay harap-harapan na po nitong iniiwasan yung aling yon. Kulang na lang nga po ay sabihin namin mismo na alam na namin yung sekreto nito. Kaya't noong naglaon, yung matanda na rin po mismo yung hindi na rin nagpapakita sa amin. Parang nabalitaan na lang din po namin na sa ibang bayan na rin daw po siya nagtitinda. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Kakalipat lang po namin ng bahay noon. Nasa 16 na taong gulang pa lang po ako ng panahong ito. Sa Dagupan po kami lumipat noon, taong 1997. Hindi ko po makakalimutan noon na pagbaba po namin ng jeep na inarkilahan po namin at habang naghahakot kami ng ilang mga gamit, bigla na lamang pong bumuhos ang ulan. Hindi naman kalakasan pero mabibigat po yung ibang mga gamit namin. Mabuti na lang po at biglang nagmagandang loob ang katabing bahay ng lilipatan namin. Kayo na ba yung bagong titira rito? Mabuti naman para may kapitbahay naman kami. Nakangiting wika pa po noon nang nagpakilalang si Mang Nestor. Ngumiti lang din po kami ni Kuya noon, pati na rin po ni Lola at ng nanay ko po. Wala na rin po kasi ang tatay namin ng panahon po na iyon. Namatay po ito dahil sa isang aksidente sa barko. Dahil isa po itong seaman. Pero may mga naiwan naman po siya sa amin. Sa ilang taon na rin po niyang pagtatrabaho. Kaya kahit papaano, nairaraos naman po namin. Tinulungan nga kami ni Mang Nestor noon. Nabasa rin po siya ng ulan. Kaya medyo nahiya po kami noon pero talagang gusto raw po niyang tumulong. Nagpasalamat po kami agad at syempre natuwa po kami dahil mukhang mabait ang aming kapitbahay sa bago naming tirahan. Yung mga sumunod po na araw noon, ginugol namin sa pag-aayos ng mga gamit at ng bahay. Binayaran na rin po ng nanay ko noon ang kulang namin nang bumalik po doon ang dating may-ari po ng bahay. Hindi po kasi namin yun nabayaran ng buo. Medyo ilang hulog pa po namin. Ayos naman po ang lahat noon. Ang sabi po noon ni nanay bago pa kami lumipat doon, ay magtatayo raw po siya ng isang maliit na sari-sari store doon. Na agad naman po naming pinaumpisahan. Kumuha po kami ng panday at sa harap po ng bahay ay nagtayo po ng maliit lang naman na sari-sari store. Wala pang isang linggo, tapos na rin po yon. Dahil yari lang naman po yon sa kawayan at pawid. At 2 panday din po ang kinuha ng nanay ko. Agad po kaming namili ng ilalagay namin doon at hindi na po kami nag-aksaya pa ng oras. Noong pwede na po, binuksan po agad namin ang tindahan. Konti lang din naman po ang mga bahay noon doon banda nung mga panahon po na iyon. Parang 2 lang po ang sari-sari store sa sityo po namin noon. Bale yung amin at meron pa pong isa. Kaya medyo okay naman po ang kita kahit papaano. Isang araw habang nagkukwentuhan po kami ng nanay ko doon po sa loob ng tindahan, bigla pong may inihatid na ulam ang asawa ni Mang Nestor. Adobong manok po yon. Kinatay daw po kasi nila ang isa nilang alagang manok. 2 lang naman daw sila, kaya ibibigay na lang daw nila yung iba sa amin. Kami naman ay syempre tuwang-tuwa at agad naming tinanggap yon at nagpasalamat. Nakakain na po kami noon dahil mag-aalauna na po ng hapon noon. Pero dahil meron pa namang natitirang kanin, hindi na po namin pinalagpas pa yon ni nanay. Masarap po yung pagkakaluto sa adobo. Medyo malapot po yung sabaw at kakaunti lang. Tapos medyo maanghang. Swak na swak po yun talaga sa panlasa ko. Paborito rin po yun ng nanay ko. Kaya nagkataon po talaga.
Dahil po sa ginawa nilang yon, tuwing nagluluto din po si nanay at medyo marami, binibigyan din po namin sila. Madalas ako pa nga po yung napag-uutusang maghatid noon sa kanila. Isang araw na naghatid po ako ng ulam doon. Tawag ng tawag po ako sa harap ng bahay nila, pero wala pong sumasagot. Sinilip ko po sa bintana sa harap pero parang wala po talagang tao. Umikot ako doon sa likod noon. Sisigaw na po sana ulit ako ng tao po. Nang bigla po akong mapatingin sa bagyang bukas na bintana sa likod po ng bahay. Agad ko pong nakita na parang may nakahiga na matanda. Sandali lang po akong nalingat dahil medyo maraming langgam doon sa kinatatayuan ko. At nung ibinalik ko po ang tingin ko doon sa bagyang nakabukas na bintana, munti ko na pong nabitawan ang hawak kong mangkok na may lamang ulam. Paano ba naman? Meron pong isang matandang babaeng biglang dumungaw doon. Sabay tinanong ako kung ano ba ang ginagawa ko doon. At lumayas raw ako sa kanilang bakuran. Napakagulo po ng buhok nun. Yung mga ngipin po ay nangingitim. Nakitang-kita ko po. Habang galit na galit po itong nagsasalita. Hindi ko nga po alam kung bakit ganon yung reaksyon niya. Hindi pa naman niya ako kilala. Kaya agad naman po akong nagpaliwanag noon. Maghahatid lang po sana ako ng ulam. Hindi ko po kasi alam na may iba pa po palang kasama sila Mang Nestor sa bahay na ito. Ibibigay ko lang po sana ito. Kami po yung kapitbahay po ninyo. Diyan lang po. Pinabibigay po ng nanay ko. Magalang ko naman pong paliwanag sa kanya noon. Dahil po doon, agad naman po niyang binuksan ang pinto sa kusina. Sabay kinuha po ang dala kong ulam. Ang sabi ko po noon, ipabalik na lang kay Mang Nestor yung pinaglagyan kasi nga ayoko nang magtagal doon. Nung sumunod po na araw, binalik nga po ni Mang Nestor yung pinaglagyan po ng ulam. Mang Nestor, akala ko po ba kayo lang dalawa ng asawa mo dyan sa bahay ninyo? Tanong ko pa po noon. Yun ba? Nung isang linggo kasi umuwi dyan sa amin ang nanay ng asawa ko. Si Nanay Miling. Okay lang naman sana pero ewan ko ba? Kakaiba yung matanda eh. Hindi ako komportable na sa amin siya nakatira. Pasensya ka na baka nagulat ka kahapon. Basta, mahirap nang magsalita. Sabi pa po noon ni Mang Nestor, hindi rin po talaga namin alam ang ibig niyang sabihin doon. Pero hindi na rin kami nagtanong dahil parang umiiwas naman po ito. Isang gabi po, narinig po naming nagkakagulo sila sa kabilang bahay. Bandang 11:00 na po yun ng gabi. Narinig ko pong sigaw ng sigaw si Mang Nestor. Sa ilang buwan na po namin doon, yun pa lang po ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoon. Hindi po kasi talaga namin naririnig na nag-aaway si Mang Nestor at si Aling Linda, yung asawa po nito. Kaya pala napansin kong parang may mga nawawala sa mga alaga nating manok, Linda. Ayan oh, nahuli ko mismo ang nanay mo. Buti nga hindi ko siya nataga. Narinig pa po naming sabi ni Mang Nestor noon na halatang galit na galit po ito. Meron pa po siyang ibang pinagsasabi pero hindi ko po maintindihan dahil parang pilit pong tinatakpan ni Aling Linda ang bibig nito. Dahil halata po yon sa mga naririnig po namin habang nakikiusap po si Aling Linda na tumahimik na si Mang Nestor. Napaisip po kami noon kung anong tungkol sa pagkawala ng mga manok at kung ano ba talaga ang naabutan ni Mang Nestor. Hindi naman dahil tsismosa kami pero talagang narinig lang po namin dahil kapitbahay nga po namin at mapapaisip ka rin po talaga kapag ganun ang maririnig mo.
Ang sabi po noon ni Lola, baka aswang daw yung matanda. Pero ang sabi naman ni Nanay, huwag po naming isipin na ganon, lalo at mahirap nga pong patunayan. Hanggang sa isang gabi po, may dinala po doon sa bahay ang kuya ko na nabuntis po niyang babae. Galing pa pong Maynila yon. Si kuya naman po, ang alam namin ay pumasok ng trabaho ng araw na yon. Yun pala ay pinuntahan niya siguro ang babae, kaya maaga pa siyang umalis. Iuuwi na pala niya sa amin nung araw din na yon mismo. Simula po nung umuwi doon ang kasintahan ni kuya, naitago na lang po natin sa pangalang Ate Janine. Parang napapadalas po noon ang paglabas at pagbilis sa tindahan ni Lola Miling. Tapos pag nandyan po si Ate Janine, talagang ang talim po ng tingin ng matanda. Hindi po kay Ate Janine mismo, kundi sa tiyan po nito. Minsan ay napansin po yon ni kuya. Lola, ba't ganyan po kayo makatingin kay Janine? Alam mo, pagkakamalan po kayo talagang aswang sa kakaganyan po ninyo. Prangka po na wika ni kuya dahil gano'n naman po talaga ang kanyang ugali. Ngumisi lamang po ang matanda at hindi sumagot. Sabay umuwi na po ito pagkatapos bumili ng asukal sa tindahan namin. Isang gabi po, habang naghuhugas po ako ng pinggan sa may lababo po namin, bukas po yung maliit na bintana doon. Kaya napansin ko po na doon po sa bintana nila Mang Nestor, nakatayo lang po doon si Lola Miling. Nakaharap po yun ng direkta sa kwarto nila kuya at Ate Janine. Nakatayo lang po doon ang matanda na hindi man lang po gumagalaw. Ako naman po ay patingin-tingin lang po sa ginagawa po nito. Natapos na po ako ng ginagawa ko, pero nandoon pa rin po yun nakatayo. Maya-maya po, nagulat po ako nang bigla itong mabilis na tumungtong sa bintana, na parang tatalon po ito mula doon. Elevated po yung bahay kaya may kataasan po yung bintanang kinaroroonan ng matanda. Nagulat po ako nang bigla na lang po yung tumalon doon, samantalang uugod-ugod na po yun. Pero hindi pa po talaga yon ang gumulat sa akin ng sobra, kundi kung paano po ito marahang gumapang palapit sa bahay namin. Opo, pagkatapos po niyang tumalon, agad po itong dumapa at pagapang po itong kumilos. Talagang pagapang po yon, na parang hayop po kahit nasaan yung tao po ito. Sinundan ko lang po yon ng tingin kasi nga gulat na gulat po ako noon. Hanggang sa tinutumbok po nun yung kwarto po nila kuya. Wala po si kuya ng gabing yon, kaya naiwang pong mag-isa si Ate Janine doon po sa kwarto. Tumakbo po ako agad sa may kwarto ni Ate Janine. Hawak-hawak ko po ang isang itak na mabilisan ko pong dinampot sa kusina. Pero naabutan ko po ito sa sala po at nagbabasa po ng dyaryo. Tinanong po niya ako noon kung bakit pawis na raw ako. Pero hindi po ako sumagot noon. At ang sabi ko lang po sa kanya, ilak niya ang pinto dahil lalabas ako. Agad po akong lumabas noon dahil ang nasa isip ko po, ako lang po yung lalaki sa bahay ng gabing yon. Kaya ako po talaga dapat ang lumabas para tignan kung ano nga bang nangyayari doon po sa matanda. Pagkalabas ko po doon, naabutan ko po ang matandang yon sa may bintana. Nakatayo po yon at sumisilip po doon sa loob. Kakaiba na po ang ikinikilos noon kaya napasigaw rin po ako agad. Aswang ka pala talaga, Lola Miling. Bistado ka na. Nakita kita kanina. Sigaw ko po noon. Hindi ko naman po akalain na nung ginawa ko po yon, parang mas lalo pong nawala sa kanyang sarili ang matanda. Bigla na lamang po itong dumapa habang nanlilisik po ang tingin sa akin. Natigilan po ako sa kinatatayuan ko. At doon pa lang po ako nakaramdam talaga ng sobrang kaba.
Nang harap-harapan ko na pong nakikita ang itsura po nun. Hinding-hindi ko po makakalimutan na sa harap ko po mismo ay unti-unti pong humahaba ang mga pangil ng matanda. Habang yung laway po nito ay tumutulo na parang isang asong ulol. Sumigaw na po noon sila nanay kung ano daw bang nangyayari doon sa labas. Nung parang aatake na po talaga ang matanda, nakita ko pong mabilis na tumatakbo si Mang Nestor at Aling Linda papunta doon. Pagdating po nila doon, wala pong takot na hinila ni Mang Nestor ang matanda. Habang niyakap naman po yun ni Aling Linda. Nagpupumiglas po ang matanda noon. Kaya may binunot pong patalim si Mang Nestor sa kanyang tagiliran at tinutok po niya yon sa leeg ng matanda. Doon na po ito parang natauhan at kumalma. Bumalik po agad sa normal ang itsura po nito. Paglabas po nila nanay, yun na po ang eksenang kanilang inabutan. Iniuwi po ni Aling Linda ang nanay niya habang kinausap naman po kami ni Mang Nestor. Pinaliwanag po niya sa amin ang lahat at nangakong ibabalik nila ang matanda sa probinsya sa Kabisayaan. Niligtas po niya ako noon dahil hindi ko naman po alam kung kaya ko bang ipagtanggol ang sarili ko kung umatake nga po yung aswang na yon. Bilang kapalit po nun, nakiusap po sa amin si Mang Nestor na wag na po naming ipagkalat pa. Agad-agad nga pong pinauwi ang matanda kinabukasan po niyan. Para malinaw lang po hindi po ganon si Mang Nestor at si Aling Linda. Mabuti po silang mga tao. Alam ko po yon dahil hanggang ngayon po, kapitbahay pa rin po sila nila nanay. Ako po kasi ay nakapangasawa na rin at kasalukuyang nasa La Union. Hindi ko po alam kung anong nangyari kay Lola Miling, malamang patay na rin po yon. Dahil matanda na rin po sila Mang Nestor pati po ang nanay ko. Mahina na rin po ang kanilang pangangatawan. Hanggang dito na lang po siguro ito. Salamat po.